Umuulan po noon. Sabi ng mother ko, 1948. Ayan. So, ano yan, 1948. Yan po ay honest to goodness. So, praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming pinupuri. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Ang iyong pong salita ang magsasalita sa amin po ngayon. Lalo po sa mga leaders na iyong pong pinili at pipiliin. Sa pangalan ni Jesus, we give you praise. Bless us, we pray. Bless your word into our hearts. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Sabihin po niyo sa iyong katabi, we are blessed tonight. Amen. Marami po tayong i-install mamaya. At I think 100 yata ito. So we will go into the Word right away. Purihin po ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay palaging buhay. Amen. And we'd like to go to Psalm 78. Psalm 78. Mga awit 78, 78. Ito po yung ating text. Kayo po na nasa Friday, sinong nasa Zoe? Bible School kanina. Ayan. Nakakatakot po mag-preach pag naririto yung mga estudyante mo, no? Sabihin nila, yung pastor, yung bishop, yung preacher. Oo, wala naman doon ang kanyang tinuturo. No? So, tinan po natin mula sa Psalm 78. At in the last lines or verses, ito po yung ating text. So, Zoe Bible College students text. No? Ano yung text? It's either a verse or a passage. Okay. A verse or a passage. Mula sa verse 70 up to 72. So in other words, passage yan. Amen? Passage yan. So ito yung ating text and ito yung ating foundation passage. Mula sa New International Version, ito po sinasabi, He chose David, His servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, He brought him to be the shepherd of His people, Jacob of Israel, His inheritance. And David shepherded them with integrity of heart and skillful hands. He led them. Let's pray. Panginoon, we thank you for you are the God who calls us. And we praise you, Lord, that even tonight, before we install the leaders whom you have chosen for the year 2011, that these thoughts will occupy our hearts. That, Lord, you will bless these words into our hearts. Anoint these words. Anoint our ears. Anoint our hearts. Anoint thy servant in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Ngayon po at bukas ay matatawag po nating Leadership Night dito po sa New Life. Amen. Why? Because every year, every January, Pastora, no? Every January, we install our new set of leaders. Ngayong gabi, ang Friday group will be installing their leaders, and bukas, yung pong Saturday group, i-install po ang kanilang mga leaders. Kaya nga po, nararapat lamang na ang ating pong theme, ngayong pong topic, ngayong pong gabi, ay tungkol sa leaders. Leaders and leadership. And basically, I'd like to share with you tonight some important thoughts and some important lessons that the Bible tells us about leadership. Nakuha niyo mga Zoe students, no? Topic at saka theme.
Okay? So tonight, we would like to go into some very essential lessons on leadership na makikita po natin. Ito man ay leadership sa corporate world, sa mga korporasyon na secular, or ito man ay sa mga Christian organizations, or ito man ay sa church. Ako po ay naging leader sa isang corporate organization nung hindi pa po ko born again. Ako po ay naging isang leader according to the mercy and the grace of God sa isang Christian organization. At ako din po ay naging isang leader sa church organization. And so, halos naranasan ko na po lahat. Ako din po ay leader ng aming pamilya. Amen. Sa aming pong pamilya, ako ang merong last say. Pagkatapos ni Sister Marilu, no? Yun po yung mga jokes po natin, no? Pero, yung pong pagiging isang leader is always a privilege. Hindi po ito isang right. Kaya nga po, ang sabi po sa salita ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng promotions not from the east or from the west. In other words, hindi kung sino-sino lamang ang nag-appoint, but we know it is God who gives the promotion. So some lessons that we would see in the life of David would be very, very instructive para po sa ating lahat ngayong pong gabi. Mula sa verse 78 hanggang sa, 70 ba yan? 70 hanggang sa 73. 72. Psalm 78, 70 up to 72. Ang subject po dito ay the most prominent leader that Israel as a united nation produced. When I say united nation, sapagkat tatlong mga hari po ang nailagay sa bansang Israel. Sa Old Testament, atin po makikita mula sa 1 Samuel hanggang sa Kings. Ito pong mga hari po na ito, una, si Haring Saul, pangalawa, si Haring David, at pangatlo, si Haring Solomon. During the United Kingdom, the United Nation, noon ay iisa ang Israel. Sila po ang naghari. Sila po ang inilagay ng Panginoon. Pagkatapos po ni Solomon, nakikita po natin na naging watak-watak na. Maalala po nyo, nung naghari po, namatay si Solomon? 2 bombs ang pumasok. Yung magkapatid na bombs. Si Jeroboam at saka si Rehoboam. Kaya nabomba ang Israel bilang isang nasyon. Kaya tinan po natin ang history, watak-watak, magka-watak-watak, the sons of Solomon ay kung ano-anong kababalaghan at kalokohan, kademonyuhan ang kanilang ginawa. Kaya nga po, kung titinan po natin ang history ng Israel, there is one name that became very prominent. The leader of Israel called David. Yet kung titinan po natin ang buhay po ni David, ay isa pong buhay na hindi puro righteousness. It was not pure walk of righteousness. Alam po natin, meron po siyang naging mga kakulangan. Meron po siyang naging mga pagkakasala. Ngunit po rin ang Diyos, palagi po nating sinasabi, God is not only the God of one or second chances, He is the God of many chances. Amen. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, naroon ang espiritu ng forgiveness. Kaya nga po, sabi ni Peter kay Jesus, anong kanyang itinanong? Panginoon, hanggang kailan ako, hanggang kailan tayo dapat mag-forgive? At ang sabi po ni Jesus, dapat isang beses lang. Ano ba yun? Oh. Ilan? Ilan na sinabi ni Jesus? In other words, the principle is, habang ikaw ay nararayaan, mag-forgive ka. Habang siya ay humingi ng forgiveness or hindi man humingi ng forgiveness, mag-forgive ka. Because we have received forgiveness
And only those who have experienced forgiveness, mga kapatid, ang tunay na makapagre-release ng forgiveness. Amen. And the Lord God forgave the sins of David. These are grievous sins, sasalang po natin lahat. And ang pangalan ni David bilang isang hari who was after God's own heart ay na-preserve. Amen po ba? Ang isa pong kabutihan sa Biblia, walang nakatago. Walang cover-up. Naroroon lahat. Pati po yung mga kababalaghan na ginawa ni Noah. Noah was a man of righteousness. Ang sabi po ni Peter, he was a preacher of righteousness. Pero, siya po isang Bible celebrity, di ba? Anong kanya pong ginawa? Noah's Ark. Noah's Ark. He was a celebrity. Yet, sapagkat siya po ay meron ding mga tinatawag na kahinaan, weaknesses, siya ay nagtanim at yung pong kanyang itinanim, gusto niyang tikman ang laman o ang bunga, ang sarap-sarap, so tumikim ulit. Uy, hindi pa niya malasahan, tumikim ulit. Uy, hanggang siya po ay nalasing at meron palang magandang habit yan si Noah na pag naglalasing, inaalis niya ang kanyang lahat ng damit. Kaya doon nagbulaga ang kanyang anak. And here is Noah, who was a Bible celebrity to speak about. Pero yung kanyang ginawa ay bumulagta sa buong sanlibutan. Mula po nung araw hanggang ngayon, hanggat may nagbabasa ng Biblia, nakikita po nila ang kanyang ginawa. Yan ang kabutihan sa Biblia. Amen! Lahat na mabuti naroroon, lahat na mga kademonyuhan naroroon, it is a very transparent book. Hallelujah! Kaya nga po, kung titinan po itong mga leaders po natin, makikita po sa Biblia, ay sabihin natin, Panginoon, meron pala akong hope. Sabihin po niyo sa iyong katabi, may hope ka pala. May hope ka pala. Amen? Tingnan po natin si Abraham. Halimbawa, si Abraham. How many of you know Abraham? No? Wala si Abi dito. No? Sa Sabado pala, si General Abi. Si Abraham, the man of faith. The great man of who founded Israel. Who was the father of the Hebrew race. You cannot speak, you cannot talk about faith without going to the life of Abraham. Pero ano pong ginawa ni Abraham? Siya ay nagsinungaling once, nagsinungaling twice, at yung pong kanyang faith na ating pong iprini-preach, kung titinan po natin ang chapter 15 of the book of Genesis, ay nagkaroon din po siya ng times na nag-waver ang kanyang faith. Doon po sa chapter 15, halimbawa, pinangakuan na siya ng Panginoon, hindi si Eleazar ang magmamana ng iyong kayamanan. Buong Beersheba, sabi ng mga taga-Beersheba dito, malapit na sa Askelon yan, no? Buong Beersheba sa kanila. Oo. Hasindero yan si Abraham. Kaya nga, ang Beersheba, that was the base, yung kanilang base nung araw. Yung mall ngayon sa Beersheba, nakita niyo yung mall sa Beersheba? Oo. Diyan naglalaro sina Isaac at saka sina Jacob nung araw. Sa kanila lahat yan. That was their base. Oo. Kaya nga merong Abraham's well doon sa Beersheba. Di ba? Yet, nangako na sa kanya ang Panginoon, merong anak na darating na siyang magmamana. Hindi si Eleazar na yung servant na magmamana, but it will be from your own flesh. Si Isaac ang tinutukoy po ng Panginoon. Tapos nagkaroon po sila ng covenant. After that covenant, several verses away, sabi ni Sarah, pumasok ka kay Hagar. Kasi yan ang kanilang kultura po nung araw eh. Na kung walang anak, yung iyong asawa, pwedeng ibigay ang servant maid or servant girl. That is that was allowed in their culture nung araw.
wala, naguyo ito po si Abraham. So, kaya sasabihin po natin, si Abraham was a man of faith. Yes, pero meron ding mga pagkukulang. Ako meron ding pagkukulang. Marami akong pagkukulang. Siguro 2. 2,000. Marami po tayong pagkukulang. But, when we look at the Word of God, we can always say, we have hope. Sabihin po yan sa iyong katabi, we have hope. To become leaders. Amen? Okay, number 1. Ano nga yung theme natin? Students. Ano yung theme natin? The topic is leadership. Vital lessons, some lessons that we can learn about leaders. Number 1, so verse 70, he chose David, his servant. The primary word there is chose. Pinili. Sabi ko nga kanina, hindi po isang right ang pagiging leader. Ito'y isang pribilehyo na galing sa Panginoon. Siya ang namimili. Tinan po natin yung kanya mga leaders na pinili. Pinili niya si Noah. Pinili niya si Abraham. Pinili niya si Moses. Masasabi ba natin, ba't niya pinili niya si Moses? Ba't may pinili niya si Abraham? Ito mga ito, may mga weaknesses. Ba't niya pinili si David? Hindi ba niya alam na may mga weaknesses yan? He is an all-knowing God. He is an omniscient God. He sees the past, He sees the present, He sees the future. And so nakikita po niya. Pero purihin ang Panginoon, yung pong nakikita ng Panginoon na hindi nakapag-discourage sa Kanya. In the same manner na nung tiningnan ni Jesus si Peter, hindi niya tiningnan ang kahinaan ni Peter. Alam po natin lahat kung ano ibig sabihin ng Simon Peter, right? Simon. You are Simon, sabi niya sa Matthew chapter 16, but you shall be Peter. And upon this Peter, or rock, I will build my church. Ang ibig sabihin po ng Simon ay yung bang tumutubo po sa pampang ng mga rivers, na yung bang, sino sa inyo nakapunta sa river, no? Doon sa Agno River, sa amin sa Pangasinan, no? Ako'y bata, marami yan, mga tumutubo. Na ano yan, matataas na mga weeds. Oo. Hindi talahib, weeds yan. Iba yung talahib. Na pagka ganun mo lang, kahit na ganito lang, no? Very lightly, wala na, uprooted na yan. Yun ang reed. R-E-E-D. The word Simon means reed. Weak. Weak. Ano ba yung weak sa Tagalog? Hindi yan, mahina. Yung bang, walang strength. Ano? Walang lakas, ganun mo lang, ganun mo lang. Kahit na bagong panganak na baby, igaganon niya yan, ma-approach yan. Ganun yung ibig sabihin ng word na Simon. And Jesus, when He saw Peter, you are Simon. Mahina ka ngayon. But you will become Peter. You will become a rock. And upon this rock, I will build my church. Hallelujah. You are built upon a rock today. That rock is the Lord Jesus Christ. The church will never fail. The church will always be victorious. The church will always prevail. Why? Because we are founded on the rock. Glory to God. At tayo'y matatawag na rocky men and women. Amen? Napanood niyo si Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Si ano, ang pangalan? Si Sylvester Clooney? Or Stallone? God chooses. God chooses. Kung minsan, sasabihin po natin, bakit naman pinili ng Panginoon ito? Hindi naman marunong masyado. Sasabihin po natin, mas marunong pa sa Diyos. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Ba't pinili ni Jesus si Judas? Hindi niya alam na si Judas ay ganito. Alam niya, wala na tayo. Alam niya ang kanyang ginagawa.
Meron pong isang katangian ng Panginoon na those of you who went through doctrines with me sa Zoe Bible College, isa sa mga tinatawag na traits or attributes ng Panginoon, yung tinatawag na essential attribute. Ang ibig sabihin ng essential attribute, hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Sa iyo lang talaga yun. One of the essential attributes of God is that He is sovereign. Yung tinatawag na sovereignty of God. Yung sovereignty of God means He does things according to His own pleasure kahit na hindi humingi ng permiso kay Sister Lynn. The Lord will do anything according to His own pleasure. And so He chose Peter, He chose John, He chose Andrew, He chose Judas, He chose Thomas. At kung titinan po natin, mga kapatid, ang mga ito, lahat merong mga weaknesses. Lahat merong mga faults. Naroroon yung magkapatid na si John at saka si, anong pangalan ng kapatid ni John? No? Hindi si Andrew, kapatid ni Peter yun. James. Di ba, magkasama sila. Tapos, medyo pumunta sila sa isang lugar at hindi sila tinanggap. Napikon sina John. Sabi niya, Panginoon, itong mga taong ito, magpadala ka nga ng apoy. Kaya ang tawag sa kanila is Son of Thunder. Son of Thunder. Kasi mga pikon. So, naroroon naman minsan yung nanay nila, pumunta kay Jesus, sabi nila, Lord, pagdating mo sa iyong kingdom, sana'y yung anak ko na isa sa right mo, yung anak ko naman na nasa left. No? Ano pa naman itong pamilya na ito? Yet, alam naman ng Panginoon niya, because He is God and He is man at the same time, but He knew. He knew, but He did not look at the faults, He looked at the positive side. When God chooses, He doesn't look at you today, He looks what you can be tomorrow. Amen. Amen? He doesn't look at your faults. Sapagkat, kung tinitinan niya yung faults po natin, wala nang magiging leader. Amen? Nakon? Beseder? Wala nang magiging leader. Why? Because lahat tayo merong faults. Yung mga iba nga, mas malalaki. At mas nakikita kaysa sa mga iba. Kaya sila ay palaging nabibisto at nabubuking. Pero lahat po tayo merong weaknesses. However, listen to this mga kapatid. In spite of your and my imperfections, hindi inalintana ng Panginoon yan sapagkat nakikita niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Amen. Na magbabago at patuloy na magbabago from glory to glory to glory sa iyo at saka sa akin. Sapagkat alam niya, hindi tayo, we will not stay on that level all our lives. Because the Bible tells us in 2 Corinthians chapter 3, 17 to 18, na we will be changed from glory to glory to glory to glory. From one level to the next, to the next, to the next. Amen? Amen. Hindi po tayo hanggang doon na lang. Kung kayo po ay usher, hindi kayo usher hanggang pagdating ni Jesus. Sana naman. Amen? Kung kayo po ay ano ba yung mga iba po dito? Deacons ay hindi naman magiging deacons magpakilanman. Siguro naman magiging elder. Magiging mas pa. Siguro naman iba po sa inyo magiging pastor. Kunti ano. Siguro iba sa inyo magiging pastor. Mga iba magiging pastor's wives. Amen? Kung kayo magiging singer, be the best singer. Magkaroon kayo ng CD. Praise the Lord. It is the Lord who chooses. And mga kapatid, kagaya po ni Abraham, when Abraham was chosen,
He was chosen for a great purpose. Everybody say, great. 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 Great purpose. Pastor, Bishop, ano naman ang great doon sa Asher? Asher lang yan. Huwag mong nilalang ang assignment ng Panginoon. Huwag mong nilalang kung ang Diyos ang pumili sa iyo. Do not take for granted the choice of God in your life. Ikaw ay pinili ng Diyos, at pag tayo magiging tapat, then He will move us up and up and up. Hallelujah! Amen. Sapagkat sa Panginoon, there is always hope for promotions. Ayan po ang kanyang ninanais na mangyari po sa atin. When God chooses you, He chooses us for great things. For great things. For great things. Amen. Why? Because we have a Holy Spirit who is great. Amen. We have a Savior who is great. Amen. We have God who is great. Amen. And He has chosen each one of you for greatness. Amen. Kayo man po ay usher ngayon, kayo man po ay tambourine dancer ngayon, but that is a great assignment for the Lord. Pero mo kung walang usher ngayon, anong ginagawa ng usher? Nag-usher, di ba? Kung wala tayong usher, medyo magulo. Amen? Pero mo kung wala tayong mga singers, could you imagine a church na walang singers? Could you imagine a church na walang mga musicians? There is a church called Church of God in Prophecy yata. Church of God in Prophecy. Yung anti-organ. O wala silang organ. Wala silang musical instrument. Ano lang, musical instrument lang, 10 daliri. Kamay. O they don't believe in that. Mabuti, praise the Lord, hindi kayo member sa church. Because this is a musical church. Amen. New Life is a musical church. Amen. Amen? Kaya next time, ang requirement natin ng pagiging member, marunong kumanta. Marunong magsayaw. But we are a very musical church. Why? Because music is from the heart of God. Are you there? Amen. Kaya nga mga kapatid, do not despise, do not look down on your calling at this time of your life. Narinig po niyo? At this time of your life. In other words, merong mga times yan. Merong mga times yan. Amen? May mga times. May mga seasons yan. Ako po, nag-start ako na tagabuhat ng chair. Kahit na ako po ay assistant pastor. Tapos naging teacher. Tapos naging pastor. Tapos naging marami kong naging responsibilidad. Naging editor-in-chief. Naging marami, no? Marami. So, sa dami, hindi ko na maalala. Pero purihin ng Diyos, the Lord has promoted and promoted and promoted and promoted. At patuloy ang promotion na gagawin ng Panginoon. In your case, it is the same thing. He chose David. Ano po ang kalagayan ni David nung araw? He took him from the sheep pens. In other words, sino si David? Shepherd. Everybody say shepherd. At hindi po siya German shepherd. No? Siya po ay Jewish shepherd. Talagang, ano ba shepherd sa Tagalog? Pastol. Ang pastol ay madungis. Ang pastol ay maamoy. Ba't ko alam yan? Nagpastol ako eh. No? Nagpastol ako ng kalabaw. 3 naging kalabaw namin nung araw sa Alcala, Pangasinan. Pindangan yung aming baryo. 3 ang aming kalabaw. So, ano yan, lalo na pagka weekends, talagang ano namin yan, no? Kasi we were required to go to the barrio. Nung kami po ay nasa high school na, kasi ang high school naduduan sa bayan, and pag Friday yan, diretsyo na kami doon sa baryo ng father ko. Mag-alaga ng kalabaw, nuwang sa Tagalog, ay Ilocano. Tapos, tabako dyan, pagka summer, tabako, pagka June, July naman, magtanim ng palay, tapos mani, tapos mais, etc., etc.
And so I know, makaka-relate ako kay David. Kung si David man ay madungis, kung si David man ay may amoy, si David man ay rugged, well, because nasa field ka eh. Nasa field ka. Wala kaming tanchutik nung araw. Naalala niyo ang tanchutik? O yung mga sound siguro, ka-tanchutik. Mabuti, tanchutik, mahal na mahal yun, no? Mahal yun. Pero ang regular namin nun, 3 flowers brilliantine. Oh, 3 flowers brilliantine. Kasi, ano lang, 10 centavos lang yun eh. Tapos ang kakapal. Pamata na yung kakapal. Meron kami mga kalamansi, meron kami poultry. Ang sabi ng mga eskwela namin, ano yan, paghaluin mo yan, yung kalamansi, tsaka yung, yung puti, yung yellow ng manok, yung itlog ng manok. Tapos, para kumulot. Tuwing hapon yan. Hindi naman kumulot. Kasi ang mga idols namin noon, sina Romeo Vasquez, sina Sal Diciornac, yung puro kulot yan. Oo, sina Fernando Po Jr. Hindi ko masyadong si Fernando Po Jr. kasi malilit, maiksi yung kanyang kanyang buhok nun eh. Pero sina Romeo Vasquez, sina Sal Diciornac, birupakan mo dito. Pastol. Kaya pagka pumupunta kami sa salaan, sayawan, sayawan, mga bata pa kami, no? Talagang isang oras maligo yan, kasi yan eh. Tapos kung ano nilalagay dito sa katawan, para medyo pastol ka eh. Oh, hindi ka maamoy. But, lesson number 2, lesson number 1 is we are chosen. Number 2, makikita po natin dito na ang Panginoon pumipili sa mga meron ng ginagawa. Those who are already busy doing the work of God. Dito si David, he took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob. In other words, yung mayroon ng ginagawa, yun ang pinipili ng Panginoon. Sapagkat mas madaling i-direct yung bisikleta pag kayo na ay gumagalaw. Amen? Mas madaling i-direct yung sasakyan kung ito ay umaandar. Meron po kami sasakyan at sabi ko, iyan ko nun, ilagay ko nga sa kaliwa. No? Hindi mo ilalagay sa kaliwa hanggat hindi umaandar. Amen? Hindi mo pwedeng ilagay sa kanan hanggat hindi umaandar. Pagka umandar yan, ganun mo lang, simple. Hindi mo lang, ganun mo lang. Andar na. Ayun na, nasa right na, ganun mo lang. Ayun na. Kasi nga, steering, power steering, no? Dati, pawis steering kami, no? Ayun, power steering. Sapagkat umaandar. Kung meron na tayong ginagawa sa Panginoon, mas madali ang promotion. Amen? Amen? Paano kayo pro-promote ng Panginoon sa kanyang karya, sa kanyang New Life Church? Wala ka namang ginagawa. No? Sana gawin naman akong song leader. In a group singing, hindi ka hindi ka sumasali. Sasabihin sa'yo ni Pastor, sali ka naman. Sasabihin sa'yo, sali ka naman, sister. Sasabihin sa'yo, sister, sali ka naman sa Friday, magano tayo. Oo, sali ka naman sa group natin. Hindi ako pwede. Pero sa loob-loob mo, ipang solo lang ako. We always start from the somewhere. Amen? The Lord Jesus Christ started from somewhere. Saan nag-start ang Panginoon? Nag-start sa isang sabsaban. Nag-start sa wala. Yung kanyang mga lampin ay binili lamang yan sa duty free. Doon sa Bethlehem, UK. Kaya nga hindi tinanggap yan sa Bethlehem Medical Center eh. Si Mary, kasi wala pang bayad eh. Tapos nakita nila yung itsura ni Joseph. Wala pang bayad.
We are enlarging our sanctified imagination. Pero mga kapatid, ito po ay totoo. Kung meron ka nang ginagawa, then makikita yan ng Panginoon. Then makikita yan by the grace of the Lord ng mga leaders. Sapagkat, I'll tell you now, no, those of you who are leaders, binigyan ng Panginoon ang mga nangunguna sa churches ng special grace para ma-recognize kung sino talaga yung merong gift of leadership. The Lord has given us special grace. I believe I call it special grace. Na pag nakita ka, may potential ito. Na pagka medyo, nakita ka yung faithfulness, nakikita ng pastor yan. Makikita ng yan. And so, merong basihan that when you are promoted, kasi pagkat meron kang track record of faithfulness. Halimbawa, maglagay ako dito, akong pastor, maglagay ako dito ng nangunguna. Wala naman pa siyang ginagawa. Magwalis ng konti dyan, magbuhat ng 2 silya dyan. Hirap na hirap pa. Magbuhat lang na isa, babalik isa. Nakakapagod naman. Doon naman sa kanyang trabaho, nag-respond dyan ng 24 hours a day. Are you there, mga kapatid? No? Just trying to exaggerate the picture, just to let us know the truth. Na here is David who was already busy doing something. If you are busy doing something, then it will be easy for us to be directed and to be promoted to do something more and more. Kaya nga po yung mga iba, magtataka kayo, ang daming ginagawa. Hindi kayo napapagod dito. Kasi, Bible principle yan eh. Ano po sabi ng Panginoon? Kung meron ka at yung ginagamit mo, dadagdagan pa niya. Kung meron ka at hindi mo ginagamit, aalisin niya. Amen? Ang galing mo sana sumayaw. Ang galing mo sana magtamburing. Pero gusto mo maging leader agad eh. Hindi pwede maging leader tayo agad. We have to go through the marks. We have to go through the ranks. We have to go through the steps. Amen? Why? Sapagkat kung gagawin kang leader agad, marami kang gagawin mistakes. There will be a lot of mistakes. Kaya nga po, yung mga sina Gokong Wei. Alam mo sino sa Gokong Wei? Yung may-ari ng Cebu Pacific. No? Cebu Pacific. Gusto ko nga magkaroon ng Cebu Pacific sa Israel eh. Diba? Maraming bargain dyan. Ngayon, may bagong bargain nila ngayon. Pupunta ka sa Macau, Singapore, 999. Biro mo yan, ha? Pesos. Ganyan si Gokong Wei. Anong ginagawa ni Gokong Wei? Kasi matanda na. Yung kanyang mga anak, si Lance Gokong Wei, in-start niya na i-training mula doon sa mga nagkakarga, mula doon sa mga naglilinis, mula doon sa mga tumitingin sa mga parking sa ilalim ng Robinsons, mula doon sa mga nagbibilang, etc. Why? Sapagkat pagdating ng araw, siya na yung papulit sa kanyang daddy, so alam niya lahat ng aspeto. So, hindi siya pwedeng maloko ng mga empleyado nila. Why? Alam ko yan. Alam ko kung magkano yan sa market. Hindi mo luloko. Amen? Alam ko kung paano yan. Kaya hindi mo ako maluloko. Alam ko, kaya nga nag-training siya mula sa ilalim, mula sa baba, pataas, all the aspects. Kung ilagay ka na leader ka agad, masarap ang maging leader, masarap ang nasa front line eh. Amen? Masarap yung nakikita. In the body of Christ, according to the Apostle Paul, ito ang isa sa mga pinaka-popular na image ng church, the body of Christ. Merong mga nakaharap, ito yung mga front line, merong mga nakatago. Ayun, sino yung mga nakaharap? Yung eyes, yung nose. Di ba may mga poets, no? May mga makata nagsasabi, ang ganda ng iyong tantalizing eyes. Di ba? Ang ganda ng iyong nose.
Pero nakabasa na ba kayo ng Makata na, wow, what a beautiful ear. Wala. Mga nakatago yan eh. Pero nakaharap yan, mukha. The eyes, the nose, the lips. Yung mga nakatago. In the body of Christ, meron ding mga nakatago lang. Yung mga nagumagawa ng communion, nakatago lang yan. But they are doing an essential part. Yung appendicitis natin, nakatago lang yan. Kung minsan nga, tinatago na yan. Di ba? But it is essential. At kung ikaw ay madala sa hospital emergency para ito'y maopera, ang mahal ng iyong babayaran, lalo na pag St. Luke's. Sa St. Luke's kasi, pagbaba mo pa lamang sa kotse, may bayad na yan. Alam ko yan, hospital ako dun eh. Kaya nga't mayaman yung St. Luke's na yan eh. Tsaka pagka yung malapit ka ng kasi magaling ka na, malapit ka na lumabas, ibibigay nila sa yung buong bill. Pag makita mo yung babayaran mo, sakit ka na naman. Sakit ka na naman. Kaya kaya mayaman yung St. Luke's. Pati sa mga kaibigan ko na taga St. Luke's, sinasabi ko yan. Of course, meron pong mga mistakes ng lahat. Pero pag wala kang training, hindi mo alam yung ginagawa mo, then you will make more mistakes. That's why God is wise. Amen? Lahat nagsimula. Kung titinan po natin, lahat, mga leaders, mga kapatid, nagsimula sa mabababa. Si David nagsimula as a shepherd, and then he became the shepherd of one nation. Si Moses nagsimula na isang pastol ng kanyang amain. Ano ba tawag doon? Father-in-law. Anong father? Ang pangalan ng father-in-law niya? Binan. Si Jethro. Nag-umpisa siya na he was tending the sheep of Jethro at the foot of Mount Sinai. And then he became the shepherd of the whole nation. And the estimate is that nung nasa wilderness sila during their 40 years of journey, there are about 2 to 3 million people. Ang laki ng kongregasyon niya. Pero 3 million people naman na puro nagko-complain. Puro murmurers. Kung ano-anong klase, bakit mo kami dinala dito, Diyos? Ay, Moses, ang sarap-sarap ng doon. Sarap-sarap doon sa Egypt. Dito, walang cake. Dito, falafel man lang, wala. Inyaman to. Marami kang kongregasyon, puro murmurs naman. Kaya nga sabi ng Panginoon, sige, bawasan natin yan. Bawasan natin yan. Kaya maraming namatay. Maraming namatay. Yung mga nagmamurmur, pinapatay lang naman yan eh. Isang beses lang ba? Amen? Are you there, mga kapatid? To be the shepherd of His people. From a shepherd of tunay na sheep to a shepherd of one nation. Tingnan natin si Apostle Paul. Si Apostle Paul nag-umpisa na isang tinatawag natin na worker lang na hindi pa tinatanggap. Siya ay nagtatahi ng tents, tolda. And then, dumating si Barnabas, kinuha siya upang magturo doon sa Church of Antioch. And from the Church of Antioch, nangusap ang Panginoon, kaya siya ay naging missionary. But he was there, nagba-Bible study lang siguro. Pumupunta sa mga flats, pumupunta sa Askilo, magwalang bomba, mag-rocket na. So, tapos nagtatahi para to support himself. Yun lang, masaya na siya doon. And then came the promotion. Nasabi ni Barnabas, sama ka sa akin sa Church of Antioch. Tapos, alam po natin lahat ng story, no? Chapter 13 of the book of Acts. Sila nag-pray prayer and the Holy Spirit spoke, separate unto me Barnabas and Paul. And then, pumunta sila sa Cyprus, naging missionary. And today,
he is considered the greatest missionary of all, second only to the Lord Jesus Christ. Amen? What a promotion. There is a promotion in the kingdom of God for leaders who are really doing something for the Lord. Amen. Hallelujah. Verse 72, malapit na po tayo matapos. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. Now, two things and two lessons that we can learn. Una, yung chose. Pangalawa, God selects those already busy in the kingdom. And number three, makikita po natin dito na isang lesson is that we keep intact our integrity. Ano po ibig sabihin niya? He shepherded the people with integrity of heart. The word integrity, everybody say integrity, comes from a word na kung kayo ay kumuha ng algebra or geometry, yung integer, I-N-T-E-G-E-R. Sino sa inyo, na maalala niyo yan sa inyong math o sa inyong algebra? Wala sa music yun, no? Yung integer, ibig sabihin, whole or buo. Buo. In other words, somebody who has an integrity is buo ang kanyang katauhan. Buo ang kanyang reputasyon. When the Bible tells us David shepherded the people with integrity of heart, in other words, yung kanyang love for the people, yung kanyang concern for the people, yung kanyang compassion for the people, yung kanyang desire for the people na the purposes of God will be fulfilled in their lives, naroroon. Sapagkat ang isang leader, mga kapatid, ay isang leader lamang sapagkat may sumusunod sa kanya. Hindi ka leader kung walang sumusunod sa iyo. Amen? If you are a leader and walang naglalakad ka, tapos tumingin ka sa likod, wala namang sumusunod sa iyo, you are not a leader. You are just walking in the park. Amen. Kaya nga't may salitang leader at saka may salitang follower. Walang salitang follower kung walang leader. Walang salitang leader kung walang follower. And one of the traits of a good leader na makikita po natin dito kay King David is that the integrity of his heart for his people. For his people. In other words, ang isang leader hindi lang concerned sa kanyang promotion, pero he's also concerned that yung kanyang nasasakupan, yung kanyang nililid will also be fulfilled in their lives sa Panginoon. The joy of a leader is when he sees his people being fulfilled in the purposes of God. The joy of the leader is when he sees his people na napropromote. Amen? Yung leader na hindi nagre-rejoice kung may nagiging successful sa kanyang sinasakupan ay insecure leader. Insecure yan. Kaya nga marami pong mga korporasyon, marami pong mga grupo, marami pong mga churches din na hindi umunlad ayon sa purpose ng Panginoon sapagkat yung mga leaders ay hindi nakapag-graduate sa kanilang insecurity. Pagka merong mas magaling sa kanila, parang na-threaten sila. Pero the leader has the grace of God to be the leader that God wants him or wants her to be. Amen? Eh pag kayo po ay maging leader, alam niyo, ang isa po sa paborito ko na
grupo na kumakanta na walang sawang pinapakinggan ko, yung Bill Gaither. Bill Gaither vocal band. Ito yung mga kumakanta ng mga old music, gospel music. Palagi ako nasa YouTube niya. Ano? Kaya nga si Caris, kasi kasama namin si Caris for 3 weeks. So naririnig niya yan. Pagka nagpapatugtog ako ng Bill Gaither, baka mamaya pag uwi ko, kinakanta ko na rin yan. Ganun naman. Alam mo yung mga young generation, gusto na, Jesus! Darlene Shake. Kami po na medyo nagbe-birthday na ng 63 years old. Gusto namin yung mga luma ba ng gaganda na gusto namin yung mga how great thou art. Gusto namin. It is well with my soul. Yung mga gano'n, no? Ito si Bill Gaither is a very excellent songwriter as well as singer. Pero he is surrounded by yung vocal band niya, at saka yung mga singers niya na napakagaling. Yung mga Grammy Awards. Yung Grammy Awards, yung equivalent sa Pilipinas, ay yung bang sa music. Kumbaga sa movies famous, ito naman ay sa music. Ito yung famous na music. Grammy Awards. Mga Grammy Awards yung kanyang mga kasamaan doon. Pero hindi sana insecure. Ang ganda ng kanilang mga samahan. No? Kaya nga gustong-gusto kong makinig sa kanila. And that is at the essence of a good leader. Very secure. Gusto niya makita yung kanyang mga nasasakupan ay maging successful. Sapagkat success, pag nag-iisa ka, ay hindi fulfilling. Diba? Pero pag success at naging successful din yung mga yung kasamahan, wow! That is greater joy. Amen po ba? Hindi lang success na nag-iisa o dalawa, but success for the whole group. Kaya nga, nung naglalakbay sina Moses doon sa wilderness, mga kapatid, ay hinihintay nila, mabagal sila actually, no? Makikita niyo sa Book of Numbers, mabagal sila. Why? Sapagkat yung mga iba, hindi makalakad ng mabilis. Alam mo naman, mayang people, kahit tarak yan, nakabackpack pa yan, hindi napapagod. Pero yung mga matatanda na, medyo, punting lang yan. Agin na natin, kaya po. Danom. That's why mabagal sila. That is a beautiful picture of a team, of a going together. Amen? Sapagkat a leader, I'll tell you this, a leader, gaano man siya kagaling, gaano man siya ka-anointed, gaano man siya ka-excellent, limitado pa rin ang kanyang gifts. Ako po, binigyan po ko ng Panginoon ng napakaraming gifts. No? Siguro 3. Gift of teaching, gift of writing, gift of eating. Masaya na ako pag ako'y nakakapagsulat. Masaya na ako pag ako'y nakakapagturo. I love teaching more than preaching. I can preach good. I teach preaching. But between preaching and teaching, I would go for teaching. Kasi sa teaching, very free ako eh. Very free ako eh. But, wala akong music. Galit na galit ang music sa akin. Galit na galit ng gitara sa akin. And so I need people who are good in music. Amen? Hindi ako magaling sa arts. No? Gumawa ko minsan ng painting, etc. No? Oo, pinagalitan pa ako. No? Ano ba yung ginawa ko? Nagsayang ka lang ng... Hindi mo lang na-appreciate ng tatay. Kasi wala akong gift eh. Wala akong gift.
That's why we are a body. That's why we are a team. Amen? That's why we are not supposed to be alone. That's why when we succeed, we should also succeed as a team. And if the leader is insecure, you cannot do that. But if the leader is secure, then lahat tayo sama, sige, lahat sama. Hallelujah. Amen? Kung anong kakainin, kakainin natin lahat. Kung walang pagkain, mag-fasting lahat tayo. I mean, that is a leader. Amen? Hallelujah. With the integrity of heart. It speaks of leadership leading people. And then lastly, sabihin po niyo sa inyong katabi, praise the Lord. Last na. Number 1, the lesson of being chosen. Number 2, the lesson of doing something in the kingdom before we are chosen. Number 3, the lesson of integrity, maintaining or keeping our integrity intact. And number 4 tayo ngayon, main point, number 4. With skillful hands, He led them. Kaya nga, mga estudyante, meron tayong training in preaching. Why? Because we need skills to preach. Amen? Kaya mga ushers, you need to be trained, you need to be oriented. Kaya nga mga musicians, you need to train skillful hands. Skillful hands. Yung pianista ni na, Bill Gaither, ay, nakita mo na to, pastora, tinan mo sa YouTube. Yung kanilang pianista na napakagaling, no? Ay bulag. Bulag. Pero ang galing. Kunti lang yan, talagang na. Kuha na. Mga bulag. Sino ba yung bulag na singer? Stevie Wonder. Bulag. Pero, very, very excellent. Very, very anointed. Galing. Kaya ako nga, dalawang mata ko na, wala pa rin. There is no end to training. There is no end to education. Do not, sabi ni Mark Twain, do not allow schooling to interfere with your education. Akala po ng iba, tatapos ka na ng school, tapos ka na ng kolehiyo, tapos na. No. There is no end to it. Kaya nga, ako po, ilang beses ko na po ito nabasa. From cover to cover, including the cover. Nabasa ko na ito. Why? Kasi, pinag-aralan namin to. Bible College, graduate school, tapos I did some doctoral studies. So, itong textbook. So, of course, dapat basahin ko lang. Because it's a duty for me. It's a responsibility for me. Why? I need to be informed. I need to be skillful. Yet, marami pa akong hindi alam. Pagka babasahin ko rin, uy, hindi ko nakita ito na. Oh. Pag titignan ko ito, uy, ganito pala ito. No? Why? Because this is very rich. Amen? There is no end to training. There is no end to educating ourselves to be skillful, to be excellent. Amen? Kaya nga, yung bulag na yun, ang galing. Sapagkat talaga nag-training siya. Galing nag-training, I'm sure. Hindi ka lamang sa piyasa na, piano ka, tapos, sige, tama na to. Ano ba yung piyesa mong ganda? Master ka yan. Ano yan? Do, re, mi, fa, sol, la, meron po kaming, nauso po yung ukulele. Alam niyo yung ukulele? Nauso po yan, ako yung nasa high school. Oo. Kaya nakapag-ukulele naman ako. Ang master ko sa ukulele noon yung si Tom Dooley. Alam niyo na? Ting, 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 ting. Tom Dooley. Michael Jackson na kasi kayo. But skillful hands. That's why we have training. That's why we have Zoe Bible College.
That's why we have orientations. That's why we have some seminars. Amen? Amen. Why? Because God has given to us responsibility over the best training ground in the world. How many of you know that the church is the best training ground in the world? Kung ikaw ay naging worker ng church, kung ikaw ay naging leader ng isang church, you can be a leader in a corporate world. Sapagkat yung training natin dito, mga kapatid, ay iba. Diba? That's why, kung halimbawa, naririto kayo, and you are guided by the principles of the Word of God, pagpunta niyo sa labas at maging manager kayo, no? Magkakaroon kayo ngayon ng mga, ng mga pagbabago. Why? Because iba yung prinsipyo nila doon. But then, because you have trained yourself, you can be a light and you can be a salt. That is what God desires for us to be. Amen? So a leader must always be constantly educating himself or herself. Amen? Meron akong kaibigan na tinutulungan ko siya sa kanyang libro. At ano to ang kaibigan ko na to? No? Very, kanya, walang end yan. Every time we take coffee, no, sa Manila, yung lugar na yon, yung coffee shop na yun, medyo one of the most expensive yun. So, every time we take one, ang dami na namang mga bagong ideas, mga bagong mga ginagawa. No? Walang katapusan because he's reading this, he's reading that, at ibabato sa akin, Joey, what do you think of this author? So, ibabato sa akin yun. So, sige, ano naman ako? Sige lang, may kinig naman ako kasi libre naman ang kape. So, hindi naman ako nagbabaya. But the spirit of moving up, improving himself, there is no end. Sabi nga nila, the biggest room is the room for improvement. Always, it's the biggest room. Amen? Mga leaders, number one, even as God has chosen David, God has chosen you. And God has chosen you because you're already doing something for the Lord. And as you're faithful in the task, there will always be promotion. Principle po yan. Hindi yan mababago. Amen? And as we keep your integrity of heart for the church, for the work of God, for the members of the team, then the Lord will promote you more and more, bless you more and more. And as you train yourself, educate yourself, skillful hands, so to speak, then God will open other doors for you. Kung hindi ka mag-training, hindi ka, wala, ganun ka na lang, then the doors will be limited. But if you have more skills, the doors will be more open. Greater doors will open. Amen? Praise the Lord. So we will pray and then we'll call on Pastora. I-install po natin. Praise the Lord. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong pagkatawag sa amin bilang iyong mga anak. At salamat po sa pribilehyo na ibinigay mo upang magsilbi sa iyo. Bilang mga servant leaders mo sa iyong church, the New Life Christian Ministry International. And in the name of Jesus, let these lessons, Lord, may amin pong ma-implement, may apply sa aming mga buhay. For your glory, for your honor, in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tinatawagan ko na po yung pong mga leaders na pupunta dito po sa harapan. Hallelujah. Hiniling ko po pumunta dito yung